laging magpasalamat sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Good morning, good morning. Happy 1 month sa ating morning devotion. Sa araw pong ito ay pinagpapasalamat natin sa Panginoon dahil 31 days na itong ating morning devotion at salamat sa kabutihan ng Panginoon dahil lamang sa Kanya kung bakit tayo ay nakakakilos at nakagagawa ng Kanyang layunin. Kaya purihin ng Panginoon. Nagagalak tayo sa Panginoon at alam nyo kapag graduation, ang isang pinaka masaya na ginagawa tuwing graduation ay yung baccalaureate, no? Kahit hindi ko ma-pronounce yung spelling yung baccalaureate na activity ng graduation ceremony na kung saan ay early in the morning namin ginawa yun noon. Naalala ko pa nung graduation ay magpapasalamat kayo sa inyong mga magulang at meron pang iyakan yon. Magbibigay kayo ng bulaklak sa inyong mga magulang bilang simbolo ng pasasalamat ninyo sa kanila. At sobrang galak na galak yung puso mo kapag nagpapasalamat ka sa iyong mga magulang. Ganun rin yung iyong mga magulang. Tuwang-tuwa rin yung mga yan. Ano pa ba yung ibang Meron din yung mga nag-post sa Facebook ngayong Mother's Month ay may mga anak na nag-post sa Facebook, 'di ba? Sabi ng ganun. Maraming salamat sa lahat ng sakripisyo mo, ginagawa mo sa amin, ganyan. Tapos kaya lang masaklap doon, nag-post din yung nanay na yung anak niya ay tamad sa bahay. Alam mo yung mapagpasalamat ka pero tamad ka rin pala sa bahay. Kaya yung picture na yun, pinalo ng nanay ng walis tingting yung kanyang anak. Sabi, ang haba-haba ng post mo sa Facebook, Happy Mother's Day. Thank you ka lang, thank you sa akin. Hindi ka naman kumikilos, napakatamad mo naman sa bahay. At sa umagang ito, ang pag-uusapan natin ay laging magpasalamat sa Panginoon na may kalakip na gawa. Hindi lang tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa salita lang na sinasabi natin na thank you Lord. Pero merong itong kalakip na gawa. Paano ba ito gawin? Paano ba magpasalamat sa Panginoon na merong kalakip na gawa? Amen po ba? Tayo muna ay magpasalamat sa Panginoon. Good morning muna kay Sister Lynn Alcoran. Good morning sa iyo, Sister. Diyan sa iyong lugar, dito sa Taiwan, sa aking asawa. Pauwi na ngayon. Mamaya pa nasa Baguio ngayon yung aking asawa. Salamat sa pag-iingat ng Panginoon sa inyo. Pagpalain kayo ng Diyos kasama ang iba pa niyang workmates. Si kapatid na Jean Mora, good morning po sir. Good morning din po kapatid. Salamat sa Panginoon. Saan bansa po kayo, Sister Jean Mora? At Sister Eileen Castillo, Blessed Friday. Oo nga, Friday na naman. Kabilis ng araw. Blessed Friday morning po, Pastor and everyone. God bless us all, sabi ni Sister Eileen. At sabi ni Sister Lynn ay blessed morning po, Pastor. Si Ate Jovi, good morning Ate Jovi. Palain kayo ng Panginoon. Is watching na rin siya. Jovi Talosig. Yung anak niya ay kabats ko naman si TJ. Si Sister Eileen watching. Si Brother Noel from Kawayan. God bless you, Bro Noel. Lali nasa devotion. At ang aking mamang Lani at Papang Along, binabati ko kayo dyan. Palain kayo ng Panginoon. Salamat sa lahat ng mga pagtuturo sa aming mga anak ninyo at sa lahat ng kurot, palo na kung saan ay talaga namang lumaki kaming ay may disiplina. Kaya salamat sa Panginoon. Nandito rin yung aking kapatid, si Brother Jake. Jake Maltamani, po yan, bunsong lalaki namin. Bunsong lalaki na kapatid ko. Bunso namin. Kasi meron pa kaming isang bunso dalawang bunso namin. Bunsong lalaki at bunsong babae. Maraming mga bagay na pwede natin ipagpasalamat sa Panginoon. Daming blessings. Minsan hindi natin nakikita yung blessings kasi nga nakatingin tayo lagi sa lackings. Yung mga kulang sa atin, yung mga wala sa atin. Yun minsan yung mga nakikita natin Kaya hindi tayo makapagpasalamat sa Panginoon. Now, this morning is let us appreciate the blessings we have in life. Bilangin mo yung iyong mga pagpapala.
meron kang pamilya, nakakatuwa rin yung meron kang kaibigan. Pagpapala rin yan. Alam niyo, ang kaibigan, hindi mo siya binili. Hindi mo siya pinag-pray. Kusang dumating yan. At matuturong mo na blessing yan. Mga bagay na hindi mo naman binili, hindi mo naman binayaran, pero dumating sa iyo, pagpapala lahat yan ng Panginoon. Amen po ba? Yung pamilya, pagpapala yan ng Panginoon. Yung bukirin mo, pagpapala yan ng Panginoon. Yung kapitbahay mo, yung mga kapatiran, blessing lahat yan sa Panginoon. Kapag ikaw nakakaabot ng iyong kaarawan, ang birthday ay hindi mo rin yan binili. Ang birthday ay kusang dumarating, pagpapala din yan sa Panginoon. Let us appreciate, let us count the blessings we have in life. Amen. Tayo muna ay magpasalamat sa Panginoon. Kantayin natin yung Thank You, Lord. I come before you today. Amen. And there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank madami pang mga bagay na pwede natin ipagpasalamat sa Panginoon. Count your blessings. Amen. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa lahat ng mga pagpapala. Minsan hindi namin ito nakikita, Panginoon. But you are working even when we don't see it. Salamat, Panginoon, sa iba't ibang klase ng mga blessings na ibinigay niyo sa amin. This morning, O God, help us to be thankful enough to appreciate the blessings we have in life at makita namin how good you are. Pagpalain niyo po rin po, Panginoon, ang bawat isa na makikinig ngayon at bigyan niyo po kami, Panginoon, ng puso na mapagpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. Alam niyo yung kantang salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang kalimutan ko yung lyrics. Buhay ko na ang sayo'y sumamba. Buhay ko na ang sayo'y
Wala na, nakalimutan ko na. Isang awit yun na ano. Sige, ano nyo lang, i-research nyo na lang. At sa umagang ito ay punong-puno yung puso ko ng pagpapasalamat sa Panginoon at nire-remind tayo ng Panginoon na magpasalamat din. Sa prayer kasi natin minsan, lagi tayong humihiling, Panginoon, bigyan niyo pa ako ng ganito, Panginoon, bigyan mo pa ako ng ganyan. No? Minsan ang Panginoon parang naging ATM machine na lang siya na tuwing pupunta ka sa ATM machine, gusto mo na magtanong sa ATM machine, gusto mong mag-withdraw sa ATM machine. No? Minsan gusto natin lagi na lang hingi sa Panginoon. Now, ang gusto naman ng Panginoon ay, ang message naman ng Panginoon sa umagang ito is learn to give thanks to the Lord. Amen? Sabi ni kapatid na Melvilin Salcedo, Blessed Friday, Pastor. God bless us all. Thank you, Lord. Amen. Sabi naman ni kapatid na Mirna Rarama Ukol. Praise the Lord. Salamat. Ate Shirley, good morning. At Ate Vince, sa Villarmedios. Buksan natin yung 1 Thessalonians chapter 5. Napaparami na ako ng sinasabi, kaya magbuklat na tayo ng Biblia. 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. Sabi niya dito, 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari, sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Amen? Ipagpasalamat ninyo sa Diyos. Lahat ng mga pangyayari sa buhay natin ay lagi tayong magpasalamat sa Panginoon. Sabi nga minsan, pag daw yung hiling mo sa Panginoon ay hindi naibigay, magpasalamat ka pa rin sa Panginoon. Marahil ay merong ibang plano ang Diyos sa buhay mo. Kaya lagi natin hinihiling yung Lord, your will be done. Kapag nagpipray tayo sa dulo ng prayer natin, Lord, hindi po yung kalooban ko ang mangyari, hindi po yung gusto ko ang mangyari, kundi yung nais ninyo. No? Kasi laging may sagot ang Diyos sa prayer natin na pwedeng pag humiling tayo sa Panginoon, pwedeng yes, pwedeng no, or pwedeng wait. Yes, kapag para sa'yo talaga yung blessing na yun at talagang yun na yung panahon para ibigay ng Panginoon yung blessing na yun sa'yo. No, kasi possible na yung prayer mo, yung hinihiling mo sa Kanya ay makakasira sa'yo. Or no, kasi merong gustong ibigay sa'yo ng Panginoon na hindi yung hinihiling mo. Mas better. No? At pwedeng wait kasi gusto ng Panginoon na pag ibinigay na sa'yo ng Panginoon yung blessing na yon, yung hinihiling mo na yon, ay talagang mararamdaman mo siya, maa-appreciate mo siya. Ang Panginoon ay laging nasa tamang oras yan kung kailan niya ibibigay yung pangangailangan mo. Kaya kung ano man yung nangyayari ngayon sa buhay mo, ano yung sitwasyon mo, ano yung meron ka, ipagpasalamat mo lagi iyan sa Panginoon. Ang Diyos lagi ay mabuti. Ang plano ng Panginoon ay laging mas maganda kaysa sa plano ng tao. Amen po ba? Good morning, Kuya Paz. Today is my birthday. Nagpapasalamat ako kay God sa another year and more years birthday. Happy birthday sa aking pinsan, Remilyn. Paano ka naman dyan? Pa-spaghetti ka. Kay Minerva Apolinario, asawa ni Bro AJ to. No? Kasama namin sa Taiwan. Salamat. At andyan din. Kay Frony Garcia Guzman Nonoy is watching. No? Maraming mga pwedeng ipagpasalamat natin sa ating Panginoon. Puntahan natin yung anong oras natin? 6:43. Puntahan natin yung Genesis chapter 8 verse 20 to 21. Noong unang panahon, kapag sila ay nagpapasalamat sa Panginoon, meron silang handog lagi. Itong si Noah, naalala natin na dumating ang baha, pagkatapos ng baha ay lumabas na sa daong si Noah at ang kanyang pamilya, at ang pinakaunang ginawa ni Noah ay nagpasalamat sa Panginoon. Genesis chapter 8, verse 20 to 21. Chapter 8 po, verse 20 to 21. Si Noe ay nagtayo ng dambana para kay Yahweh. Kumain siya ng isa sa bawat hayop at ibong malinis at sinunog bilang handog. Nang masamyo ni Yahweh ang halimuyak nito, sinabi niya sa sarili, hindi ko nasusumpain ang lupa dahil sa gawa ng tao. No?
Noong nagpasalamat itong si Noah ay meron siyang handog sa Panginoon. Nagkatay siya ng mga hayop, sinunog niya ito, at yun yung handog niya sa Panginoon bilang simbolo ng kanyang pasasalamat sa Diyos. At kung naalala nyo rin si Cain sa si Abel, sa Genesis chapter 4, na naghandog rin sila ng, si Cain ay naghandog ng mga prutas, no? At si Abel naman ay naghandog ng yung pinakamagandang alaga niya. No? Nung nagpasalamat sila sa Panginoon, yung mga lingkod ng Panginoon noong unang panahon, ay meron silang inihahandog sa Diyos. Ito yung binabanggit ko kanina na kapag nagpasalamat po kayo sa Panginoon, hindi lang sa salita. Hindi lang, Mama, thank you. Magbigay ka naman ng chocolate kay mama mo. Magbigay ka naman ng pambili niya ng pangpaganda. Pambili niya ng damit niya. Kung meron, bakit naman sana hindi? No? At ano yung something na ibibigay mo kapag ka ikaw ay nagpapasalamat? Amen? Ngayon, wala naman tayong siguro mga hayop na kinakatay para ihandog sa Panginoon. Hindi naman yun yung hinihiling ng Diyos sa atin na ihandog natin sa Kanya. Alam niyo po kung ano yon? Kung magpapasalamat ka sa Panginoon, merong kang ihahandog sa Diyos. Buksan niyo po yung Romans chapter 12. Dito na tayo mag-stay. Romans chapter 12 verse 1 hanggang 21. Romans chapter 12 verse 1 to 21. Mahaba-haba ito. Romans chapter 12 verse 1 to 21. Basahin ko po Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ang binabanggit dito, na kapag tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon, at kapag tayo ay merong handog sa Diyos, ialay natin ang ating sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ang Panginoon ay lagi kanyang nakikita kung ano yung ginagawa mo, kung nasaan ka, kung talaga bang ikaw ay naglilingkod sa Panginoon ng merong katapatan at totoo. Alam niyo yung katapatan na kahit na walang nakakikita sa'yo, hindi ka nakakita ng pastor mo, hindi ka nakakita ng mga kapatiran, pero tapat ka pa rin na naglilingkod sa Panginoon. Ibig sabihin, ano man yung ginagawa mo, ay iniisip mo yon na makakapagbigay ng karangalan yon sa Panginoon. Amen po ba? Verse 2. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. Huwag na kayong umayon. Ano ba yung mga ginagawa sa mundong ito? Huwag na tayong umayon pa. Kapag may mga hindi magandang biruhan, mga malalaswang usapan, huwag na tayong sumang-ayon pa. Na mag-iba na kayo ng landas. Huwag na kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Dahil sa kaloob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ng higit sa nararapat ang inyong sarili. Sa halip, pakalimiin ninyo ang tunay ninyong katatayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi pare-pareho ang gawain ng bawat isa. Gayon din naman, tayo'y marami ngunit binubuo sa iisang katawan ni Kristo at isa't isa ay bahagi ng iba. Now, verse 6, yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung paghahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Ang bawat isa ay maghahandog sa Diyos. At ang handog natin sa Diyos ay yung ating sarili. Magpagamit ka sa Panginoon. Ano yung meron sa iyo
na pwede mong ihandog sa ating Panginoon? Pastor, wala akong sasakyan. Ipapahiram ko sana kay pastor pag umahayo. Anong meron ka? No? Pastor, meron akong mga tanim na na talong. No? Sige. No? Pwede mong, marirealize mo yan Ano kayang pwede kong gamitin para sa paglilingkod sa Panginoon? Sabi niya dito, kung ikaw ay pastor, magpahayag ka. No? I-share mo yung words of God kahit nasaan ka. Yun kaming mga pastor, yun yung ginagawa namin ngayon. Gigising ng umaga o kaya anytime na may mag-chat sa amin, pastor, paano ito? Sinasagot namin yan. No? At kahit napapikit na yung mata, kahit napagod galing sa trabaho, sige, chat pa rin yan. Kasi talagang yun yung gampanin, yun yung paraan ng isang pastor para makapagbahagi din ng salita ng Panginoon, para magamit kung ano yung binigay sa kanya. Number 1, pastor. Okay, number 2. Verse 8 na tayo. At mangaral ang may kaloob na pangangaral. Yan. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Mag-abuloy, tumulong, benevolence. No? Kung merong nangangailangan na iyong kapwa at nakikita mo naman iyon at may kakayahan ka namang tumulong, tumulong ka. Yun yung kaya mong gawin Kaya yung sinasabi ko sa iyo kanina, ano yung pwede mong gawin para makapaglingkod sa atin pong Panginoon. Sunod. Kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Amen? Kung nagkakawang gawa, gawin ito ng buong galak. Kung pamumuno, kung meron kang gift of leadership, kaya nga sa mga namumuno sa bayan, namumuno sa church, lagi natin silang ipinagpipray na tulungan at gabayan sila ng Panginoon. Amen? Ang role natin kapag tayo ay mga membro ng isang grupo, isang bayan, isang organisasyon, ay hindi pulaan ng pulaan yung mga leaders. Kalimitan ngayon kapag may naupo na pinuno, ang ginagawa naman ng mga tao ay patalsikin yan, pababain yan. Tama ba yun na pag-iisip ng isang lingkod ng Panginoon? No? Hindi ba dapat ang ginagawa natin ay ipanalangin kung sino yung mga namumuno, na tulungan sila ng Panginoon, gabayan sila ng Panginoon, pangunahan sila ng Panginoon. At kayo naman po na mga namumuno or tayo na may mga hinahawakan na mga groups, no? Mga namumuno ay magsikap naman tayo, gawin naman natin yung tungkulin natin bilang mga namumuno. Kung nagkakawang gawa, gawin ito ng buong galak. Kapag tumutulong tayo sa kapwa natin tao, merong kagalakan sa puso. Alam niyo kapag may yung mga matatanda diyan na yung humihingi na sa yung wala nang kakayang magtrabaho sa paligid, tapos bibigyan mo siya ng pera, tapos hindi mo na iniisip na kung paano ka susuklihan Nagbigay ka na lang ng buong galak, no? O ito po nay, no? Bibigay mo yung kung ano yung pwede mong ibigay. Meron kang kagalakan sa puso. Hindi mo iniisip na kung ano yung sukli. Ganun yung may puso na may kagalakan sa pagkakawang gawa. Nakita mo na may pakakailangan yung kapwa mo, may kakayahan kang tumulong. Sabi ng Biblia ay tumulong ng may kagalakan. 9. Maging tunay ang inyong pag-ibig. Kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ang mabuti. Dalawa yun Yung masama, kasuklaman. Yung mabuti, pakaibigin. Halimbawa na naman ito, merong kang katrabaho na o kakilala na pinagchichismisan ng ibang tao tapos ichinismis naman sa'yo, no? Huwag ka nang umayon pa na sige po, kausapin natin siya, baka naman hindi yan totoo. Baka naman lang yan, usap-usapan lang yan. Alam mo yung lagi kang nag-isip ng para maipagmalasakit mo yung kapwa mo tao, no? Philippians chapter 2 verse 4. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang inyong sarili. Lagi mong piliin kung ano yung mabuti. Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga ninyo sa inyong sarili. Magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyong lagi ang inyong pinto sa mga taga-ibang lugar.
Amen. Ito yung sinasabi ko kanina, 14. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin pagpalain at huwag sumpain. Meron na siyang dots dyan na ipanalangin na huwag, ano sabi niya dyan? Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo na pagpalain at huwag sumpain. Ituloy-tuloy ko na po. Makigalak kayo sa mga nagagalak, makitangis sa mga tumatangis, magkaisa kayo ng loobin, huwag kayong mataas, kundi makisama sa mga iba. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y mabuti o marunong kaysa iba. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama, sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon. Hanggat maaari, makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan ninyo iyon sa Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya kung nagugutom ang inyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Lagi mong piliin na gumawa ng mabuti. Mga kapatid, ano ka na? May sinasabi kami dito na malaki ka na, kaya mo na yan. Minsan biruan lang yun na pag may pagpapa-advise na, ano pa kang gagawin ko, ganito, ganyan. Malaki ka na, alam mo na ang iyong ginagawa. Ibig sabihin, alam mo na yung nadidistinguish mo na ano yung mabuti, ano yung masama. Parang minsan daw may nagsabi na, Lord, pupunta ba ako sa church ngayon? Araw ng Sunday. Lord, pupunta ba ako sa church ngayon? Sabi ng isang pastora, naku po, mali yung pinagtanungan mo kasi automatic yan. Ang sagot ng Panginoong Jesus, pupunta ka sa church. Kasi nga, di ba sa Hebrew 10:25 na huwag mong kaliligtaan ng pagdalo sa mga gawain. Amen po ba? At ikaw po ay meron ka ng kakayahan na i-distinguish, piliin kung ano ang mabuti, kung ano yung masama. At ikaw naman, tinuturuan ka ng Panginoon na lagi mong piliin na doon ka sa mabuti. Kapag sinisiraan yung kapwa mo tao, ikaw naman yung nagmamalasakit. Amen po ba? Ikaw naman yung nananalangin para sa pastor mo. Ipinapanalangin mo yung mga namumuno sa bayan. Lagi mong pinipili ano yung mabuti, ano yung magandang gawin. Amen? Yung isang tunay na lingkod ng Panginoon Ang tao na merong Diyos sa kanyang buhay ay lagi niyang pinipili yung makalulugod doon sa kanyang Diyos na pinaglilingkuran. Amen po ba? Purihin po ang Panginoon at tulungan tayo ng Panginoon na yung buhay natin na ito ay maging kalugod-lugod sa Panginoon. Sabi ng Romans 12, ialay ninyo ang inyong buhay bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Panginoon. Sa bawat araw na paglakad natin, sikapin natin na mapaguluguran natin ng Panginoon. Amen? Sikapin natin na ang Diyos ang maghari sa atin. Alam mo, kapag ang Diyos ang naghahari sa iyo, yung lumalabas sa bibig mo, nakakapagbigay kaluguran sa Panginoon. Amen? Hanggang doon na lang. Purihin pa ang Panginoon. Salamat sa buhay ninyo. Patuloy kayong gamitin ng Panginoon. Sabi ni Sister Eileen, Pastor, prayer for Thanksgiving birthday ng aking pamangkin, Margaret. Happy birthday po sa inyong pamangkin, Tumbaga. At medical ng aking anak, Mark J. ngayon. Salamat po, Pastor, at sa Panginoon. Kuya Will, good morning po, Pastor Will. Nasa biyahe. Dito rin yung aking teacher nung high school, Ma'am Melody. Purihin ng Panginoon, Ma'am Melody. Yan. Alam niyo po, nung bagong kasal kami ng mag-asawa ay doon kami tumira sa yung pinapaupahan nilang bahay nila, Ma'am Melody. At maaring masasabi ko na nakatira kami doon ng libre. Salamat sa buhay ni Ma'am Melody at sa buhay ng bawat isa. Happy birthday kay Remelin. Sino pa yung mga nandito? Sige po, mag-pray na po tayo. Ay kay Bro Noel Marayag, salamat sa buhay mo, bro. Pagpalain ka ng Panginoon. Kenneth Baltasar, tayo pa mag-pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, salamat po sa
oras na ito sa pagtuturo nyo na naman sa amin, Panginoon, kung paano gumawa ng mabuti at sumunod sa inyo upang ang buhay na ito, Panginoon, ay maialay namin sa inyo. Pagpalain nyo, Panginoon, ang buhay ng bawat isa na nakapakinig ngayon, ang mga guro, Panginoon, na nagtuturo, tulad sa buhay ni Ma'am Melody. Panginoon, pagpalain niyo siya at ang kanyang buong pamilya at ang mga katulad niya na mga nagtuturo, Panginoon. Salamat sa kanilang buhay. Laging ingatan, pagpalain niyo sila, Panginoon. At magamit ang kanilang buhay na maging daluyan ng pagpapala, Panginoon. Palain niyo rin po si Remelyn, ang aking pinsan, Panginoon. Birthday niya po ngayon at salamat sa kanyang buhay na nakikibahagi, nakikisama sa morning devotion. Pagpalain niyo siya at patuloy na lumago siya sa inyo pong mga salita. Pagpalain niyo ang kanyang asawa, Panginoon, ang kanilang anak, Panginoon, at ang buong pamilya nila ay pagkalooban niyo, Panginoon, ng pagpapala at gayon na rin ang paggabay. Gayon na rin, Panginoon, ang pamangkin ni Sister Eileen, si Margaret Tumbaga. Salamat sa kanyang kaarawan din ngayon, Panginoon. Pagpalain niyo siya at ipagkaloob din ang kanyang pangangailangan. Ano man yung kahilingan niya ayon sa inyong kagustuhan, ipagkaloob niyo rin po, Panginoon, ang medical ng kanyang anak na si Mark J. Panginoon, favor na nagmumula sa inyo. Magandang resulta, Panginoon, ang ipagkaloob niyo sa kanyang medical. At kayo po ang magbigay ng kalakasan at ibigay niyo rin ang kanila pong mga pangangailangan. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, si Kuya Will na nagtatapat din sa inyo, Panginoon, sa kanyang pagbabahagi ng inyong mga salita online at gayon na rin sa hawak niyang church, Panginoon, ay pagpalain niyo siya at patuloy na ingatan, ipagkaloob ang kanyang mga pangangailangan, bigyan ng magandang kalusugan at patuloy na maging daluyan siya ng pagpapala sa iba, maibahagi niya ang inyong mga salita ayon sa inyong nais, Panginoon. Salamat sa buhay ni Pastor Will, Panginoon, mula sa Las Vegas, Panginoon, ingatan niyo siya lagi doon kasama ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Salamat, O God, purihin ka at ngayon na rin ang bawat isa na nandito ngayon, Panginoon, ang pag-uwi sa Isabela ng aking asawa, Lovely, at ang kanyang mga kasama, ingatan niyo ang kanilang sasakyan, Panginoon, at patuloy na maranasan nilang pagpapala na nagbumula sa inyo. Lord, so araw na ito, sa mga papasok sa trabaho, Panginoon, ingatan niyo sila at bigyan niyo sila ng kakayahan na makapagtrabaho ng marangal at naayon sa inyong nais, Panginoon. Ang trabaho namin ay pagpapala at dapat din kaming magtapat dito, Panginoon. Tulungan niyo kami na maging mapagpakumbaba sa lahat ng mga taong makakasalamuhan namin at turuan niyo kaming sumunod sa inyong mga salita, Panginoon. Purihin ka, O God, lahat ng papuri, pagdakila, parangal sa inyo lamang. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Mga kapatid, huwag natin kakalimutan ano man yung sitwasyon natin, magpasalamat tayo sa Panginoon. Ano man yung meron tayo ngayon, magpasalamat tayo sa Panginoon. Ugaliin natin na lagi tayong magpasalamat sa Panginoon. Huwag na tayong magreklamo ng magreklamo. No, iwasan na natin yan. At kung ano man yung meron sa atin, kalooban yan ng Panginoon at meron siyang magandang plano para sa atin. Sa mga dumadanas ng pagsubok, alam na ng Panginoon yung solusyon dyan. Ang kailangan mo lang ay magtiwala sa Panginoon at magpasalamat sa Panginoon sa bawat sitwasyon na iyong pinagdadaanan. Purihin ang Panginoon. God bless po sa bawat isa.